Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly gabay tarot reading from September 29 to October 5, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan Pisces, ito ay general reading po. Kunin nyo lang po kung ano ang naka-resonate sa iyo. This is for you Pisces ngayong September 29 to October 5, 2025. Para po ito sa iyo Pisces ngayong September 29 to October 5, 2025. So, kunin natin yung angel number for this week. Para po kay Pisces, September 29 to October 5, 2025. Angel number 1818. Optimism. Sabi po dito, successful manifestation of your abundance is near. Wow, ang ganda naman. Oo. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. So, to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, everything is in perfect order as I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. So, angel number 1818. Ito po ay a message, a powerful message na this is new beginnings, success, and abundance. Okay? So, panatilihin na magkaroon ng positive mindset. Oo, to attract this abundance na nasa horizon na malapit ng maganap. Okay? Malapit ng mangyari. So, abundance is near. So, angel number 1818 is a message of new beginning, success, and abundance. And sabi po dito, nasa right path po kayo. So, remain positive thoughts ha. Kailangan po ito para ma-attract mo itong abundance na parating sa iyo. Okay? And syempre, may kailangan po ng aksyon. So, this is manifestation and achievement and spiritual awakening, and makinig din kayo sa inyong intuition. Okay? Okay. May mensahe dito sa relationship, sa couple. Opo. Support each other at magkaroon ng tiwala at pag-intindi with trust and understanding. Yan po ay kailangan sa inyong relasyon ngayon. Support each other. Okay? Kung sa career and finances din po, magkakaroon po ng financial abundance. Your hard work is about to pay off. Oo. At magkakaroon ng opportunities. Oo. New opportunities po ito. The universe may be presenting new paths for career advancement and growth. So, magkakaroon po ng career growth. Okay? And trust your abilities and embrace leadership roles. Marahil, leader na kayo dyan. Oo, na magkakaroon siya ng recognition. That is opportunities also. Pero then, may leadership role na in-offer sa iyo. May advice ang card nyo dito. So, angel number 1818, sabi po dito, mindset shift. Huwag nyo dong stress yung sarili mo sa money. Instead, visualize financial abundance.
and remain positive to attract more prosperity. Okay? So, stop stressing about money. So, what to do when you see 1818? Yun nga, you reflect on your thoughts and actions, trust your intuition, embrace positive change, practice gratitude, maintain a positive mindset po by appreciating the blessings in your life which attracts more abundance. Yung mga sinasabi natin dito, positive affirmation, di ba? Nakakabuti yan sa atin. And manifest your desires. Oo. So, use visualization and affirmation. Yung positive affirmation nga yung ginawa natin kanina. To focus on what you want to achieve in your life. So, ang ganda. So, claim niyo po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Pisces. Baka may nasabi ako kanina na cancer. Kasi may nagsasabi sa akin ngayon, cancer. Baka iniisip niyo po itong si cancer or kayo ang iniisip ni cancer. Kayo ang laman ng isip ni cancer. Okay? Baka may nabanggit akong cancer. Sa kanina pa habang nagsasalita ko, puro cancer. Ganun. Okay? So this reading is for Pisces. Huwag kayong magalit. Okay? Baka may na-mention ako . So, harvest time. Pisces. Harvest time to. Pwedeng binayaran kayo sa binigay mong serbisyo. Pwede din na yung product mo naging fast moving. Pwedeng literal to na harvest ha. Tinanim mo, nagbunga. Nag-harvest ka. Pwedeng sweldo. Pwedeng kayong week na ito, yung inaantay mo na malaking pera na parating sa'yo, darating na sa week na ito. Harvest . Okay? Okay. Ganun pa din yung advice ng card nyo dito . Yung stop stressing. Lalo na sa inyong money. Oo. Pwede din na nag-alala ka sa connection kasi may loss of connection dito. And I think na-miss mo tong taong ito. Pisces. Or naalala lang or nagpaalala sa'yo. Again, dalawang card po nagsabi dito na may parating na malaking pera. Claim nyo po. Or di kaya importanteng news or information. Malalaman mo din yung totoong intensyon ng isang tao sa'yo. Pisces, September 29 to October 5, 2025, energy po. Alim lang iniisip ni Pisces ngayon. Habang nag-shuffle ako, maraming iniisip. Pwede din may mga kausap. Marami kang kausap ngayong week na ito. Okay, and dito po si Angel of Enlightenment. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo, Pisces.
Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Gabay Tarot reading, sa inyong daily Gabay Tarot reading, at dito din sa inyong weekly Gabay Tarot reading. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, yung energy ni Pisces. Persistence, self-reliance. Kung ano man yung mga ginagawa mo dyan, Pisces, malapit na itong matapos. At soon, pwede kang magbakasyon. Kasi iniisip mo habang ginagawa mo itong mga ginagawa mo, nag-iisip ka ng bakasyon or me time. Me time. Gusto mo mapag-isa. So, may concern ka nga dito sa mataas ng ego. 2 card kasi nagsabi dito. Pisces. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Na nagbigay ka ng mahabang pasensya. Na kailangan po talaga na magkaroon ng mahabang pasensya. Lalo na sa mga ginagawa mo. Kasi napagod ka dito Oo. So, move forward. Tapusin niyo po yung nag-aantay na gawain. Okay? So, kailangan sabi ng card, tapusin nyo. Pero kung nakaramdam ka talaga ng pagod, then magpahinga muna. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na. Oo, para maging productive ka. Kasi gawain to Maraming ginagawa. Pwede din. May sabi din dito sa mga single na gusto mong pumasok sa buhay ng pag-ibig pero guarded ka. So, ang advice ng card nyo dito, try to fix and forgive yourself muna. Siyempre, patawarin mo yung sarili mo. Kailangan yan para magkaroon ka ng inner peace. Para fair din sa bagong tao, fair din sa'yo, 'di ba? Para maging magaan yung pagpasok ng buhay pag-ibig. Okay? Pwede din na may nagbigay ka ng mahabang pasensya sa isang tao. Pwedeng person mo to or tao malapit sa'yo. Kasi very, very concerned ka Concern mo lang talaga sa kanya or ikaw to, na mataas ang ego. Pero most likely, sa isang tao to. Nakaramdam ka ng pagod. So, kailangan po talaga, yung sabi ko kanina sa inyo na mag-usap kayo ng mahinahon. Gawa kayo ng adjustment kung kinakailangan po. At may pagbabago dito Oo. This is changes. Biglaang pagbabago po ito. So, expect then expected. Sabi po ng card nyo dito na huwag kayong matakot or mag-alala sa pagbabago na ito. Kasi may nakita kong emotion dito nag-alala kayo. Oo, huwag kayong mag-alala kasi itong pagbabago na ito ay makasuporta sa iyong growth and expansion. And malakas ang inyong intuition may malalaman kayong shocking secret. Oo. So, to attract more blessings, let us say the power affirmation. Ito yung sinabi ko kanina sa angel number 1818. Na mahalaga talaga yung positive affirmation. Power affirmation. So, let us say, kasi andito si Angel of Enlightenment. Let us say, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Again, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Kung sa Tagalog pa, kasi may nag-request Tagalog. Kung sa Tagalog pa, ito po ay sumusuko ako sa mga pangyayari at nagtitiwala na kaya kong itayo muli. Kung may narinig kayong ingay sa background ko, maingay talaga dito pag Sunday. Oo, kasi family day Pero, alam nyo naman, pag weekly, diba? Oo, matahimik siya. So, pagbigyan na natin. Kasi that is, positivity. Giving time sa family. So, huwag kayong matakot sa card na ito, kasi this is transformation. Walang mangyayaring masama. This is about your career and money, Pisces. Transformation, yung sabi ko kanina kasi inyo, may ending with new beginning,
Dalawang card mismo nagsabi dito ha. Dito. This is new beginning, right? Ending with new beginning to. So, wag kayong mag-alala sa new beginning na ito kasi sinabi kanina, growth and expansion. Some of you, magkakaroon ng changes dyan sa proseso nyo, sa mga ginagawa nyo. It might be may changes kasi gusto mong magkaroon ng yung pag-asenso, growth, yan. It might be para mas maging madali, mas maging magaan. Pwede din na mag-change career kayo or paglilipat ng gamit to, paglilipat ng work, paglilipat ng workplace, yan. Basta po may changes, paglilipat. Transition. This is necessary change. This is perfect time. And you are, you have the power, authority, protection, and very confident. Okay? You're taking action with courage. Ang ilan sa inyo, negosyante na, tapos may balak stop para mag-try ng negosyo na nakalaing sa passion mo. Ang ilan sa inyo, may end of contract, or di kayo end of contract sa business partnership. Sa kaperahan, this is a tough time, pero huwag kayong mag-alala. Money matters will improve. So, hold tight lang po. Kasi may mensahe dito na parating na pera, may positive outcome sa inyong kaperahan. Money matters will improve po. So, hold tight, kapit lang po. Yun po ha. Itong new beginning na ito. New beginning kasi sila sabi dito, which is maganda. This is new doors opening, opportunities, success, collaboration, nagtutulungan, growth and expansion pa rin. Tatlong card na mismo nagsabi niyan, growth and expansion. And may parating na opportunity, may alinlangan lang ako nakikita dito. So, in-offer to binigay sa iyo. Okay? So, gusto mo, pero nag-alinlangan ka lang. So, ang sabi ng card dito, ipakita mo sa kanila na available ka at interesado ka sa offer nila. Ipakita mo yung best mo. Ipakita mo yun na magaling ka sa in-offer nila. Magaling ka sa, in-offer nila. Okay, so pwedeng offer din ito ng negosyo. So, ang kailangan po nito is increase confidence. Kasi na-recognize dito tayo kay Pisces kasi magaling siya sa ganito. So, offeran natin ng mataas na posisyon si Pisces kasi marami na siyang napatunayan. Pero kailangan lang po, ang nakita ko lang dito, ang ganda ng offer sa iyo, ang ganda ng opportunities na dumating sa iyo. Success nakikita ko dito. Success sa inyong mga ginagawa at mas naging successful ka kasi nga nakita nila, na-recognize ka. Kailangan lang po increase yung confidence mo. Work your skills kasi mukhang dagdag trabaho to, Pisces, or dagdag kaalaman. So increase your confidence, work your skills. So andito po si Angel of Transformation. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I embrace change and new beginnings. I embrace change and new beginnings. Sa Tagalog pa, yumakap ako sa pagbabago at mga bagong simula. So, inom muna ako tubig, saglit lang po. So, love life, self-love, partnership, and romance kayo September 29 to October 5, 2025. Balance, stability,
Okay. Sa mga single po, buhos ang oras mo sa pag-aaral or sa trabaho. Wala kayong sipat na time for yourself, to your partner, to your family. Oh, ganun din sa mga may relasyon. Pwedeng concern mo to, pwedeng concern mo to sa kanya. So, kailangan ng pagbalanse po. Sa mga single, ang ideal type niyo po ay stable, grounded, and trustworthy. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability. Ayaw nyo ng away. So sabi ng card, you need to take things slow if you want the relationship to last. So yan po. Pag-imari nyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.